Ito, panoorin nyo ito ha. Tinan mo, ang ganda na sinabi ni Panelo dito. Tinan nyo. Abay, meron ka pong post recently, sir, sa Facebook patungkol sa ulat ng Al Jazeera. Ano yan? Italy releases Libyan general arrested based on ICC warrant. Nakalagay po sa inyong post, Attorney Sal. Italy releases Libyan general arrested based on ICC warrant. Osama El Masri Najim was detained in Turin on Sunday under an arrest warrant issued by the ICC, or the International Criminal Court, which said he was suspected of crimes including the murder, torture, and rape of detainees in Libya. He was freed on Tuesday, however, due to a legal technicality and flown by an Italian state aircraft back to Tripoli. The Italian Foreign Minister Antonio Tajani made light on the ICC's objections, telling reporters the court is not the word of God, is not the font of all truth. Italy is a sovereign country and we make our own decisions, he added. Nakalagay din po. Grabe, sarap nun, ano? Italy is a sovereign country and we make our own decision. Putang ina. Kaya sabihin ng presidente natin yan? Kaya sabihin ng PNP chief natin yan? Kaya sabihin yan ng ating authority? Philippines is a sovereign country and we make our decision. Hindi. Ano sasabihin? We are just complying with Interpol. We are just cooperating with NAPO because Sa article, sa balita ng Al Jazeera, ang technicality kung bakit pinalaya po yung nasabing suspect. Sabi dito, Attorney Sal, the Italian government released the warlord on a technicality, arguing there was a procedural error in his arrest. The ruling by a Rome court that secured the release said Justice Minister Carlo Nordio. Kita mo? Mismo yung Italy sinasabing mali yung pagka-aresto. Kaya hindi aalis sa amin yan. Hindi namin pa aalisin yan. Hindi. Dili. Bakit? Mali yung pagka-aresto. Walang due process. Ayan. Ang linaw. Buti pa ito. Should have been informed ahead of time. Since the Justice Ministry handles all relations with the ICC, the Italian government has close relations with the internationally recognized governments in Tripoli. Any trial in The Hague of the regime would have brought unwanted attention to Italy's migration policies and its support of the Libyan Coast Guard, which it has financed to prevent migrants from leaving. Ang nangyayari po ba ngayon na ating nabasa na, Attorney Sal? Nakikita mo ba na may similarities o yun yung kahihinatnan sa kaso ni Tatay Digong sa ICC? Unang-una, ang nag-post yan hindi ako, kundi yung isa sa mga administrador ko, yung aking anak na si Attorney Paulo. At nakita niya nga yan. At maganda ang mga sinasabi sapagkat kalintulad din ng mga sinasabi natin sa ating programa. Yung ginawa kay Pangulong Duterte ay illegal. Doon mo makikita na isang gobyerno kagaya ng Italy validates yung palagi kong sinasabi na hindi totoo na walang magagawa ang gobyerno. Yun. Na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga iba. Abogado, na walang jurisdiction ang hukuman. Ang sabi natin, laging may jurisdiction ang hukuman sa gobyerno pag naggawa ka ng mga mali at illegal. Pinapakita ng Italian government na gaya ng sinabi rin natin sa programa ito, paulit-ulit lang natin sinasabi, tayo ay may isang malayang bansa. Meron tayong soberentiya at meron tayong malusog na sistema legal. Kaya hindi po pwede na gagawa ang isang dayuhan, papasok dito ng sapilitan na dudukutin ng isang mamamayan at ito namang pamahalaan ay tinutulungan pa. Kaya tingnan mo itong ginawa ng Italian government. Merong isang akusado dyan sa ICC. Dinala ng ICC.
sa kanila. Ang sabi ng Italian government, hindi, balik mo sa amin yan. Kasi may mali sa pagka-aresto yan. Hindi nasunod yung aming batas dito. Hindi nyo pinaalam ang Italian ang government o ang presidente. Kaya ang ginawa ko nila, pumunta sila sa Hague. Kinuha nila uli. Walang magawa ang ICC. Talagang walang magagawa ICC. Grabe, no? Kinuha uli. Dahil na, eto, sasabihin nitong ni Claire Castro na wala tayong gagawin dyan kasi we are no longer part of the ICC. Pero dinala nyo sa ICC. Gunggong, no? Simple logic, Simple logic. Sasabihin nyo, we are no longer part of the ICC, so kung ano man ang maging desisyon ng Supreme Court, we will not get PRRD. Yun ang sinasabi nila, di ba? Dahil wala daw tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero binigay nyo sa ICC. Anong katarantaduhan yun? Yung logic mo, pantanga. Hindi, walang biro. Claire Castro, yung logic mo, pantanga. Kaya kabulastugan, yung sinasabing walang magagawa ang gobyerno. Malaya ka, malakas ka, isa kang may sariling soberentiya. Kaya hindi po pwedeng walang magagawa. Kung gusto, kayang gawin. Kaya maganda ko yung ibinigay na halimbawa. Ibig sabihin, ano sabi ng Italian government? Hindi Diyos yung ICC. Kami may sarili kaming kalayaan, may sarili kaming sovereignty. Kaya kailangan ibalik o binalik. Kinuha. Plano nila, kinuha sa walang nagawa ang ICC. O, hindi po ba? Kaya yan ang dapat na gawin ng gobyerno. At natutuwa naman tayo. Alam niyo yung abogado, yung lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman, binabasa ko yung mga sinasabi niya. Parang ako nagsasalita Yun. Kasi kung O, di ba yun din sinabi ko, parang si Panelo yung abogado na nagsalita. O, tama nga naman Pareho sila ng logic di ba? Sinasabi natin dito, mulat sa pulpa. Mula pa hindi pa na-arrest si Presidente Duterte, yun din ang linya niya. Nakakatuwa sapagkat parehong-pareho ang takbo ng utak namin. And for that matter, para pareho takbo dapat ng utak ng mga abogado kung hindi nakukulayan ng politika ang kanilang opinyon. Ayun yun. Ang problema sa mga abogado na iba, pag galit kay Duterte, iba na ang opinyon. Yan ang mahirap Kaya kung matino kang abogado, kung ano lang ang sinasabi ng saligang batas, susundin mo. Yun, parang ganyan si Claire Castro kasi hindi nga matinong abogado. Basta siya, masyado niyang feel yung anti-Duterte niya kasi yun ang gusto ng amo niya. Kaya tuloy nagmumukhang tanga na sa mga sinasabi. Kasi nga, kailangan niyang bumanat. Kasama siguro sa job description niya yung banatan ng mga Duterte. Actually, baka yun lang ang kanyang job description. Kasi hindi naman niya nagagawa yung ibang job description ng tunay na spokesperson o kaya yung press secretary. Siya talagang yung mga sinasabi niya ay tila iisa lang ang tema, which is banata ng mga Duterte, idiin ng mga Duterte. Di ba? Ganun ganun yung ewan ko kung yung ba yung kanyang utos o misyon sa buhay. Ang iba kasi kung ano-ano mga ipinapasok. Kaya nagkakaloko-loko ang mga opinion nila. Ano sabi ko noon? Noon sabi ko na, di ba, from the very start, walang jurisdiction. Yan hindi yan sinasabi ni Kaufman. Walang jurisdiction. At ilalabas kaya bago pa mag-trial. At sabi niya, kung patas lang itong hukuman ito, i-release kagad yan si Presidente Duterte. Ano pa sinabi niya? Sa akin yung narinig Ano sabi ko? Kasi sabi ng ICC, hindi, may jurisdiction pa kami. Kasi nung umalis kayo, nakaumpisa na kami ng investigasyon. Ano sabi ko sa inyo? Noong paulit-ulit ko na sinasabi, wala pang mga kaso. Nung ako'y tagapagsalita pa lang, sinabi ko na yan. Ang investigasyon na ginawa nyo ay hindi yung investigasyon na nakatakda dyan sa inyo. Sapagkat yung investigasyon nyo, ginawa nyo 1 year and 7 months after the effectivity.
ang ginawa niyang investigasyon, preliminary examination, kung meron kayong jurisdiction. Kung nasunod niyo yung principle of complementary rule. Pero yung investigasyon talaga, dahil si Fatou Bensouda, humingi ng permiso noong September lamang ng 2021. That's 1 year and 7 months after na pumalas tayo. At yung pong pagkalas, hindi ako rin yun. Ako nag-recommenda doon. Kasi nga, hindi masabi ni Presidente, wala kayong jurisdiction sa akin. Hindi naman nalatala sa official gazette sinasabi ng konstitusyon natin hindi mo basta maaaring tanggalin ng buhay ang ari-arian at saka kalayaan ng isang tao pag hindi mo binibigyan ng tamang proseso ng batas. At hindi mo mabibigyan ng tamang proseso yan kung hindi alam ng akusado kung meron bang batas na siya inilabag. At hindi niya malalaman na may batas kung hindi mo ilalathala. Kaya sabi ni Presidente Duterte, hindi mo naman nilathala sa official gazette yung Rome Statute. Yung tratadong yan, hindi mo na ilathala. Hindi ba sabi ko rin sa inyo, sa akin yung rin unang narinig, under Commonwealth Act 638 Section 1, all legislative acts has to be published, those of public interest and of general application. Kaya nakakatuwa na, yan lang ang gawin mo. Okay ka na. Attorney Mr. Nicholas Kaufman, tuloy-tuloy mo na yan. Ayun, ang ganda ng punto ni Panelo doon, diba? Kung hindi nalathala, yung batas na yon ay hindi ma-implement. Kasama ho yan sa ating batas sa Pilipinas. Sabi niya nga, mukhang ganun ang parang sinasuggest niya doon kay Attorney Kaufman, di ba, na gamitin yon para sa argumento na no jurisdiction ang ICC. Pero gayon pa man, ang nakakalungkot dito yung bang ang ating gobyerno ay halatang-halata na binitbit lang si Pangulong Duterte doon because of their will. Pangalawang halatang-halata, ginawa yan dahil may nais silang mangyari. May nais silang mangyari sa 2025, which is matalo yung mga senador ni Pangulong Duterte. At para ma-impeach nila si VP Sara Duterte at para mamayagpag sila sa kapangyarihan sa 2028. Dire-diretso na. Yan naman ho lahat ang dahilan kung bakit pinaspas nila to. It doesn't matter to them. Honestly, it doesn't matter to them whether the Supreme Court nor o kaya itong ICC magsabi ng oo, wala kaming jurisdiction, illegal. So, we have to process kung ano man. Wala sa kanila yun. Ang kanila, anyway, March na, April, May, botohan na, di ba? So, konting panahon na lang, na hindi na makapagkampanya si Pangulong Duterte, yun ang importante sa kanila. Diba? Kahit man lang mabawasan ng ilang araw o kaya buwan na hindi makapagkampanya si Pangulong Duterte, yun ang kanilang motibo. Diba? Hindi na importante sa kanila whether legal or illegal ang ginagawa nila kasi ang alam naman nila, kami ang batas. Yun ang kanilang yun ang kanilang tema sa buhay ngayon Kami ang batas kaya kami masusunod. Ngayon, kahit sabihin ninyong illegal, kahit ilang expert pa magsabi na illegal yung ginawa namin, kami ang batas ngayon. Pansinin niyo, may inimbitan si Senator Amy. Ang ganda nga nung sinabi nung constitutional expert na lawyer Bakit? Hindi niya binoto si Duterte. Sabi niya, grace po nga siya Hindi ho talaga, wala ho talaga sa sa vocabulary niyo si Duterte, pero mali talaga yung ginawa. Ano sabi ng mga hindot? Wala kami pakialam. Wala kami pakialam kahit mali pa yung ginawa namin. Importante, tumagal sa dahig si Duterte para hindi makapagkampanya. Ganun ang dating talaga ng ginawa nilang yan, di ba? Nakakalungkot. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan,